Hello, hello, hello. Doc Bry is here. Hypertension, diabetes, sanhi or cause ng chronic kidney disease. Before I start, please paki-share itong live na po dun sa mga kilala nyo may high blood, may diabetes. Paki-share po ito that they may be aware, no? Baka hindi sila aware na ang kanilang condition, hypertension and kidney and diabetes, common cause ng chronic kidney disease. Okay? So, hindi natin alam, no? Hypertension, hindi natin na-address. Nagugulat nga tayo eh. Ngayon nyo lang nalalaman pagka napunta kayo sa hospital, nagpa-check up, dun nyo lang nalalaman na hypertensive tayo. Okay. So, ito yung mga causes ng kidney disease. Hindi lang po diabetes. Hypertension din. Okay. Ito yung most common cause. Marami pa rin mga cause ng CKD, pero i-prioritize muna natin tong hypertension and diabetes. Kasi ito yung common sa atin eh. No? We just know na high blood tayo, tapos nagme-maintain ng medication. But the problem is, kahit na anong maintenance natin, no, bakit hindi nakokontrol ang inyong blood pressure? Okay? Ang problem pa niyan is, inahayaan lang natin. So, para hindi ma-damage ang kidney ninyo, you need to control your hypertension. O, tandaan po ninyo ha, sa American Heart Association, wala pong blood pressure na ganito sa age. Pag sinabing, ay hindi, normal lang ang BP ninyo sa age nyo, hindi po yan totoo. Dahil wala pong sinasabi ang American Heart Association na pagka ang age mo ay 80 years old, 70 years old, 60 years old, okay lang na 140/90 or 150, no? Over 90. Hindi po. Ang i-aim natin, ang i-goal natin is 90/60 up to 120/80. Yan ang goal natin. Huwag na nating iisipin na, ay, BP ko ganito. Okay lang kasi yan dahil sa edad ko. Okay? Hindi po tama yan. You need to control your blood pressure. Paano natin ko-control? Meron kasi tayong tinatawag na idiopathic. So, walang reason, walang sanhe or walang cause yung hypertension nyo, pero nagbibigay pa rin tayo ng medication. Why? Kasi pag hinayaan nating high blood tayo, hypertensive, hindi natin iinuman ng maintenance, this will cause damage. Alam ko, ayaw niyong uminom ng gamot. Okay? Kung ayaw niyong uminom ng gamot, ganito ang gagawin ninyo. Change your lifestyle. Bawal ang puyat. Bawal kumain ng mga inflammatory foods. Alam niyo na kung ano yung mga inflammatory foods. Message niyo ako kung hindi niyo pa alam. Okay? So, ito lang mga pwede ninyong baguhin sa lifestyle niyo. And unti-unti mako-control ang blood pressure ninyo. As much as possible, ma-lessen natin ang medication. Kasi, I know, it helps our blood pressure to get lower. Pero syempre, may mga side effects din siya. Okay? So, kung kaya naman natin mapababa ang blood pressure natin through lifestyle change, eating healthy foods, okay? Sleeping correctly, tigilan na natin magpuyat, no? Nung kabataan natin or panahon natin mga ninuno, wala pong natutulog ng puyat. Puro maaga sila matulog. Okay? So, baguhin natin lifestyle. Do exercise. Walking is the best, no? Kahit mag-walk lang muna kayo. Diyan tayo mag-start and eventually magle-level up na yan. Okay? I-correct natin ang hypertension para makaiwas ng chronic kidney disease.
Another thing is diabetes. Diabetes has many complications. At ito nakakabahala kasi kahit na anong gawin ng mga tao na mayroong diabetes, bakit hindi nila makontrol ang sugar nila? Bakit hindi nila mapababa ang sugar? Palaging elevated, 300, 400, 500, 200. Pag mag-medication sila, bababa, konti lang. But still, hindi nila mapanormal. Why is it? Ganun. It is because of what you eat. Check nyo ang sugar ninyo when you eat something, no? Mga starchy foods, high in sugar, processed foods. Check your sugar. Be alarmed pagka nakita ninyo nasa 200 and above yan. Okay? Pero sa atin, no? Ang mahalaga dito is monitoring. Ang goal natin sa sugar, 100 and below pag sa umaga, wala pang kinakain. 125 milligram per deciliter naman, 2 hours after dinner. Yan ang goal natin. But always remember na ang confirmatory pa rin natin na titingnan ay ang FBS and HbA1c. Yan po yung pinaka-importante na titingnan natin. And if you're going to control your sugar, yes, you can. Okay? With the right mindset, kasi ang hello, yan. So, ang problem sa atin nakokontrol ang sugar, it's because no, yung Wi-Fi ka ba? Yung addiction sa sugar. Pag hindi nyo alam na diabetic kayo, no? Ang napapansin niyo, bakit ako crave sa sugar? Bakit ako crave sa mga high refined sugar, high carbs? No? Pansinin nyo. If you are eating only high carbs, no? After 2 hours, gutom ulit kayo. Hindi kayo tumitigil sa kakakain. You need to lessen your carbohydrates. Kasi, pagka palagi kayong crave, yan yung nagkokos ng pagtaas, spike ng sugar. So, insulin will also rise. Pagka insulin tumaas, nako, manda kayo at nag-i-store na yan ng fats. Okay? So, store lang ang ginagawa niya. Nag-i-store lang. Hindi nagbe-burn. Pagka normal ang insulin, which is, kung kumakain kayo ng real foods, hindi yan nag-spike ng sugar, ang insulin na normal. So, ang ginagawa ng katawan natin ngayon is burn ng mga fats. Kaya pansinin ninyo, bakit most common ginagawa ng mga taong gustong pumayat, naglo-low carb, nagki-keto, nagka-carnivore. Because when you do this lifestyle na to, you will burn more fats. And magiging energy niyan. Unlimited source of energy. Okay? So, these are causes of chronic kidney disease. Yung mga kinakatakutan natin. Dok, ayoko mag-dialysis. Dok, paano natin mapapababa ang CREA? Mapapababa niyo po yan. Gumaganda ang EGFR. Control your blood pressure. Control your sugar. And everything will set into places. Umaayos yan. Pero please, wag po tayo nagmamadali. Hindi natin alam ang katawan natin ng yung bawat isa ng na katawan natin. Iba-iba pong pinagdaanan na torment ng mga unhealthy food choices or unhealthy choices ng lifestyle natin. So, kanya-kanyang katawan yan. So, malalaman nyo lang na madaling ma-manage or madaling makontrol yan kung gagawin ninyo. Wala pa kayong idea kasi hindi nyo pa ginagawa. So, seek consultation, have a baseline lab result bago kayo mag-change ng lifestyle. Okay? Mahalaga dyan is
guided kayo, monitored, or no, consult first para alam ninyo yung papasukin ninyo. Alam niyo ba maraming mga benefit ang pag-low carb, keto or carnivore? Yes, kung tama nyo lang gagawin to, na-benefit. Pag mali, syempre, maraming. Okay? So, tandaan, hypertension, control it. Diabetes, control it. CKD, hindi yan papasok sa buhay natin kung makokontrol ninyo ang hypertension and diabetes. Ito ang most common cause ng CKD. Maraming cause ng CKD. Kaya, pero ang pinaka-common is yung hypertension and diabetes. Kaya, iwas muna tayo sa mga nagpapataas niyan. So, paano? Seek consultation, recommendation from a physician, your trusted doctor, or kung ano yung kanyang lifestyle, dun kayo sa doktor na same as your lifestyle. Adapt. Mag-i-evolve po kayo. Hindi pwedeng madalian yung iba. Kanya-kanyang katawan tayo. Yung iba, nadadalian. Yung iba, or karamihan, nahihirapan. Pero, alam nyo ba, ang premyo, ang price, pinaghihirapan yan. Gusto nyo gumanda ang inyong lifestyle, or meron kayong goal, pagtatagumpayan nyo yan. Okay? So, this is the right time to ask questions. Tandaan po ninyo, ang live ko ngayon ay knowledge purposes only. Hindi po ito diagnosis. Yan. Hindi ito diagnosis sa inyong mga sakit. So please consult your trusted doctor if you have health condition. Alright? Ayan. Mga question. 1 month na ako, LC, bumaba na po dugo ko 118/83. Ay, nawala ang question. Hindi ko maano yung questions dito. Nabubura. Hindi ko mabasa ang questions. Wala. Wala. Ayan. Nag-fasting po ako. Bilis mawala. Best time to take, pinaka-importante, ang importante dito, when you take your medication, same time, wag pa iba-iba. Much better same time, ha? Sa creatinine, how to lower it, okay? Consultation kasi, marami po tayong kinocompute dun sa mga health condition ninyo. Pero ang pinaka-basic dyan is, iiwas na kayong kumain sa labas. Eat home-cooked meal only. No? Salt and pepper lang, herbs and spices. Pero much better is consult para maayos natin lahat. Maintenance, you can take it kahit fasting, no? Pero meron kasi mga maintenance na kailangan natin ng pagkain. So, i-schedule nyo siya nung after meal ninyo. Pwede naman yan. Okay? Anong paraan para malaman kung may sakit sa kidney? Blood workup, ultrasound. Pero sa sa dugo muna tayo. Tingnan natin yung BUN creatinine ninyo. Uric acid, kailangan din. No? Sa lahat, pati FBS, kung diabetic ba kayo. Pagka diabetic kayo, expected ninyo, pwede ma-damage ang kidney. Okay? Okay, ano to? Ano po mga pagkain na nakakababa ng kreya? Lahat ng processed food, sugary drink, iwas po kayo. Pero much better consult po para maipaliwanag lahat. Okay. Wow, congratulations. Mababa ng A1C. Ano mainam pong inumin para mapababa ang dugo? Consultation para malaman natin kung anong pinakamagandang hypertensive medication para sa inyo. Okay? Doon sa mga beginner na low carb, much better kung walang diuretics ang inyong medication. No? Kasi pagka nag-start tayo ng low carb, nadidehydrate ang katawan natin.
So, much better walang diuretics. Yes, sa mga may cancer po dyan, advisable strict low carb. Okay? Magpa-guide, maturuan kayo ng tama. Okay, ano pa? Okay, nagda-dialysis yung anak. Ay, nawala na. So, 150 ang sugar. Much better kung mapababa nyo pa yan. Okay, mataas na po ang 2.85. Yes, mataas po yan. Pataas na yan. Pansinin nyo, every month magpa-kreya kayo. Pagkapataas ng pataas, ibig sabihin, hindi na-address yung inyong pagtaas ng creatinine. Sa consultation na agad tayo. Ha? Para mapababa po ang SGPT ninyo, out po ang inom ng alak. Okay? Or alcoholic drink. Para mapababa ang SGPT or liver enzyme, bawal po ang mga prutas except strawberry and avocado. Okay? Umiwas din kayo sa mga processed and sugary food, sugar drink. Yan. Paano mapapabilis ang metabolism? Do resistance exercise. It will increase your metabolism. Muscle. Okay? Ayan. Pag kumain ako ng tinapay, nananakit ang kasukasuan ko. Oh, kailangan pa bang sabihin yan? Gusto nyo tanungin ko anong gamot yan? Try nyo yung huwag kumain ng tinapay. Kasi, di ba, yun yung cause ng pagsakit ng kasukasuan ninyo na observe ninyo. So, stop eating tinapay. Di ba? Or unless gusto nyong sumakit ang kasukasuan ninyo. Alright? Yan. Dok, nakapag-cheat ako ng chocolate. Ano tayo magagawa? Nasa loob na ng katawan natin. So, kung nakakain kayo niyan, accept the consequences. Kung walang consequence, very good. Kung meron, accept. So, bangon lang tayo. Okay? Nadapa, pero babangon. Okay, mataas ang sugar, 150. Yes, mataas pang 150. Suffering from hypertension and gout, yes, pwede po kayo sa LCIF. Consult first para malaman ninyo ang mga ins and outs. Okay? Okay. Lahat na may thyroid problem, yes, pwede po kayo mag-low carb. No? Consult muna tayo para ma-address natin. Kasi kung mali-mali yung pag-low carb ninyo, wala. So, consultation, at malaman natin kung ano pa mga problem other than your thyroid. May mga patient po ako, no, hyperthyroidism, hypothyroidism, nagno-normal ang kanilang mga thyroid function test. When they do strict low carb, and na-amaze sila. Okay? Tips po para di madapa sa snack. Okay, number 1, bawal tumambay sa kitchen para hindi matemp. Kusapin mo ang buong sambahayan. Huwag mag-uuwi ng pasalubong na puro starchy, sugary, and mga processed food. Okay? Ano pa? Okay, pag diabetic neuropathy, complication na po yan ng diabetes. So may mga damage niyan. Yung sinasabi ko, pag hindi nyo nakokontrol ang sugar niyo, may mga damage sa mga ugat, sa mga organs, sa mga tissues, sa mga cells natin. May damage siya. Ngayon, malalaman nyo na lang kung mag-i-improve yan when you do the low carb. Kasi meron ako mga patient, nag-i-improve pero meron pa rin. Nalilesen siya. Okay? So, yung iba naman, nawawala daw. Okay? So, kanya-kanyang katawan, depende sa katawan natin. Or, depende sa gaano katagal yung damage, gaano katagal nang dinadamage ang ating mga organs, cells, no, tissues. Kasi depende yan, kung matagal na kayong diabetic, talagang matagal na may damage yan. Okay? 92 yung CREA, parang normal ang 92. Okay.
keto flu, yung iba nagkakaroon ng keto flu, yung iba naman hindi. Okay? Ang mahalaga dito, when you start the low carb, drink your electrolytes, maintain your fluids, eat when hungry, chew your food properly, sleep, rest. Okay? Yan po yung importante. Tapos, consult kung may mga keto flu na very, sa inyo, na gusto nyo ma-address agad. Okay? Okay, ano pa? Doc, diabetic, may pneumonia, enlargement ng heart, reliever sa frozen ay, ano ba to? Teka. Ako nawala. Enlargement ng heart, madalas po ang UTI. If you are diabetic, no, talagang magkakaroon kayo ng UTI. Bakit? Bumababa ang immune system ng mga diabetic. So, mas prone kayo sa mga infection. Yes, ayan. Pneumonia is an infection, either bacterial, viral, or fungal pneumonia. So, consult your doctor para mabigyan kayo ng tamang gamot. Okay? Heart enlargement, eto pagka hindi na kokontrol ang blood pressure, lumalaki ang puso. So, need consultation pa rin dyan. Okay? Ayan. Pag fatty liver, okay. If you have fatty liver, parang liver enzymes yan elevated. Tanggalin nyo na po yung mga alcoholic drinks. All fruits are not allowed except strawberry and avocado. Tanggalin din natin ang mga sweetener, mga sugar, processed food. Mag-i-improve po yan. Okay? Renal cyst. Ang renal cyst, no? Water yan. Itama ninyo ang fluid intake ninyo. Magulat kayo, mawala ang mga cyst na yan. Okay? Pero, ina-observe po yan, ha? May mga, tawag dito, may laki. So, obserbahan niya kung biglang laki yan. No? So, usually yung cyst, may laman na fluids. No? Depende kung ano makita doon sa cyst. Kadalasan, fluids na nakikita sa mga cyst ng renal. Okay? Pero, fluids, correct nyo yung fluids niya. Kaka-strict no carb ko po. Bakit kayo nag-strict no carb? Dapat low carb. Okay? Nagpakonsulta muna ba kayo bago kayo nag-low carb? Or nag-sariling sikap kayo nag-low carb? May mga mali kasing magagawa ninyo dyan. Katulad yan. Bakit tumataas ang BUN? 2 reasons. Nasobrahan kayo sa karne or dehydrated kayo. So, yan po yung i-correct ninyo. Gaganda ang BUN. Ngayon, check nyo yung CREA ninyo. Pagka mataas din ang CREA, kailangan ninyong consult. Baka may kidney problem na kayo. Okay? Kaya kadalasan, pinapa-laboratory ko yan bago mag-start ng low carb. Baka naman may CKD or may kidney disease na kayo. Okay? Okay. Doc, tumaas po CREA ko nung nag-no rice ako tapos puro karne kinain ko. Eggs po. You need to do consultation first. Kasi yan yung mga mali minsan na mga ginagawa ng mga naglo-low carb. Hindi porket low carb, only meat na kayo. No. Eat when hungry, stop when full. Yan ang mga problem ng mga Pinoy. Pag may tira, uubusin. Sayang daw kasi. Okay? So, may mga itatama lang po tayo dyan. You need to do consultation, no? Pagka matataas ang CREA ninyo. May protein sa ihi, plus 2. Okay, alamin natin. Pagka mataas ang protein, pwedeng, una muna is infection. Do you have infection or inflammation? It can cause increase of protein dyan. Ayan, kung merong dugo, tingnan natin, baka may infection din yan, protein. No? Yung mga nagme-mens, pwedeng magkaroon ng mataas na protein sa ihi. Mga nagme-mens. Okay? So, inflammation, menstruation. Dehydration can also have an increase of protein
sa ano natin, sa ihi. Tapos kung wala doon, tingnan natin kung talagang protein yan, micro test, and tingnan natin ang BU and CREA, baka may problem na sa kidney. Okay? Yeah. Yung mga nagda-dialysis, yes, pwede po mag-low carb, pero guided po. Enroll po sa program para maituro ng tama ang gagawin ninyo. Doc, bumabalik ba sa normal ang fatty liver? Yes. Ang fatty liver, no? May mild, moderate, severe. Pagka nag-liver cirrhosis na kayo, hindi na yan bumabalik sa normal. Pero kung mild, moderate, severe fatty liver, start now. Huwag mo na pagpabukas or pa-New Year yan. Gawin mo na, start na kayo ng lifestyle change. Mag-improve po yan. Okay? Okay. May blood sa urine, +3. Baka may kidney stone. Or baka may menstruation. Or consult para maano natin. Okay? Ayan. Yes, there is such a thing as too much water intake. Meron tayong tinatawag na water intoxication, nasosobrahan po sa tubig. So you need to compute your water intake per day. Doc, may maintenance ako. Kung naging normal na po ang result ng blood cholesterol. Ako hindi pa ako nagre-reseta ng lipid-lowering drugs because you can lower your cholesterol or your LDL. Ewan ko ba, bakit natin pinapababa. Okay? You can lower it down naman through natural means. Do fasting, do exercise. Pababa po yan. No need to... Kaya nga hindi ako nagbibigay ng mga lipid-lowering drugs. Okay, ano pa? Anong difference ng HbA1c if CC, ano yun? Ano IFCC? Okay, ang mahalaga po is yung FBS and HbA1c. Yun lang po ang titingnan natin muna. If your FBS is 125 and above, and your HbA1c is 6.5 and above, diabetic na po kayo. Okay? Okay, pwede ba ako uminom ng pain reliever? May blood test ako. Different yan, no? Concern. Why do you drink pain reliever? May masakit? Ngayon, pagka magpapalaboratory kayo tomorrow, di ba may instruction sa inyo? Fasting, usually 8 to 10 hours. Walang inom, walang kain. So, paano kayo inom ng pain reliever kung mag-extract kayo, kukunan kayo ng dugo tomorrow? So, hindi siya konektado. Okay? Kung priority nyo yung matanggal ang pain, then drink your pain reliever. Okay? Pero hindi kayo makakakukunan bukas. Magre-reschedule kayo. Okay? Yan. Mataas po bang 7? I think yes. So. Pero, natatandaan nyo, no? Kahit mataas ang uric acid natin na 7, kung wala namang joint pain or mga symptoms, no? No need to take medication. Increase your fluid intake, then after a month, paulit nyo yung uric acid. Okay? Okay. Sa mga pain, no? If it's tolerable, don't take pain reliever. Kung tolerable naman po, wag na kayong uminom. Kasi, kaya na nyo naman yung pain eh. Okay? So, para yung side effect ng pain reliever, hindi nyo makuha. Okay? Siyempre, pag mababa ang CREA, bakit bumababa ang CREA natin? Muscle wasting or yung mga hindi kumakain ng mga protein, bumababa ang CREA niyan. Pero madami pag pumapayat or muscle wasting, bumababa po ang CREA. So, you need to do lifting exercise or resistance exercises. Okay?
Kaya po ba mag-improve yung EGFR na 16? Well, sa aking mga clinical practice, yes, nag-improve. Kung gagawin nyo yung tama. Kasi meron mga from 10, 13, 14, no? Nag-i-improve down to, well, pababa siya ng pababa. 7, 6, 5, then magulat kayo, 2.5, 2. Okay? So, much better talaga kung magpa-consult po kayo. Ha? At saka ma-address natin yung lifestyle niyo. Ayusin niyo yung lifestyle niyo. Alam niyo naman review niyo yung mga ginagawa niyo. Review niyo kung ano yung lifestyle niyo. Is it healthy or unhealthy? Okay? Kayo na mismo makakaalam niyan. Kayo rin mismo magsasabi na, ay, unhealthy pala ang mga choices ko. So, I need to change my lifestyle. Okay, yan. I start low carb at fasting po, Doc, pero every morning po hindi ko maituwid mga daliri ko sa kamay every morning. Dehydrated po yan. Pagka nag-low carb po kayo, talaga madi-dehydrate kayo. If you're not going to sip your electrolytes, sip your plain water, ganyan na magiging side effect. May mga body pain, ayan, nagka-cramps, yun. Okay. Doc, pag mag-donate ako ng dugo, okay lang ba naka-fasted or kain muna bago mag-donate? Okay. Kung naglo-low carb na kayo, sanay na kayo sa fasting. Hindi kayo nahihilo. Pero when you go and donate blood, magbaon po kayo ng low carb meal. After donating, pwede na kayong kumain. Okay? Kadalasan ganyan ang protocol sa mga blood donation. After giving blood or donating blood, di ba, pinapakain nila ng juice or mga bread or mga biscuit. Okay? Paano pababa yung trigly? Home cooked meal lang. Pababa yan. Okay. Ano pa mga question? Doc, yung anak ko, mataas po, BP, 15 years old pa lang. Consult na natin para, usually kasi pagka mga teenager, 15, wala pang idea how it happened. So, number 1, pwedeng obesity, tataas po ang BP. So, you need to control that. Tapos, palagi mga teenager ngayon, puro puyat, unhealthy choices of foods. So, yan yung mga nagkokos ng hypertension. Ayusin yung lifestyle ng mga bata. Okay? I-involve nyo sa sports. Involve nyo sa activity. Okay. EGFR 39. Yes. Kaya natin pataasin yan. With the right mindset, kung open-minded ka pa. Yung iba kasi pagka narinig na low carb, hindi ko yata kaya yun. Well, kung gusto nyo gumaling, umayos, kakayanan natin lahat. Okay? Yes, alam nyo, pagka iniisip ninyo, ang sakit ninyo, wala ng pag-asa, magdasal. Maghanap kayo ng mga solusyon. Kasi sa bawat problema, alam natin may kaakibat na solusyon yan. Okay? Walang problema na hindi masusolusyonan kung pag-uusapan ninyo, kung hahanapin ninyo, magkakaroon kayo ng mga solusyon dyan sa mga problema na yan. Kaya kung sa tingin ninyo, hopeless kayo, tandaan palagi, habang may buhay, may pag-asa. Hindi lang kayo naghahanap. Kasi may problem dito nag-arise. Tinanggap nyo na. Stop na yun. Pero kung hindi nyo tatanggapin na itong problem, alam nyo na pwede kayong makahanap ng solusyon, hanapin ninyo. Okay? Kung mahanap ninyo, wow, well and good. Ma-address na natin yan. Pansinin nyo, pagka binago nyo ang lifestyle ninyo, yung mga problem nyo na akala nyo hindi nako-correct, nako-correct.
naayos. Okay? May tamang proseso, may tama lang kayong gagawin. Pag mali ang gagawin ninyo, more problem. Pero wag pa rin kayong susuko kasi merong kapalit yung mga ginagawa ninyong mabubuti, yung gagawin ninyong pag-ayos sa inyong health, meron niyang sukli. Okay? Mahirap man siya, pero kaya natin. Bawal po yung mga may sugar, ha? Event. Okay. Free consultation event. Kung gusto niyo po ng free consultation, no, pumunta po kayo sa mga meet and greet ko. We have 3 meet and greet ngayon. Isa sa Bukawi. Sa March 2 po yan. Malapit sa Bukawi Municipal Hall. Okay, sa Shangri-La Clubhouse. Bring your laboratory and attend the meet and greet. Marami kayong matututunan dyan. Second is on Silang Cavite sa Cafe Agapita. Dalhin nyo rin po yung mga laboratory ninyo for a health talk and free consultation. And dun sa mga norte pa, no, sa Cabanatuan, nakaschedule po tayo dyan sa March 22. Okay? So, bring your laboratory and hopefully ma-address yung mga problems ninyo. Sa Cabanatuan City, sa Cherry R&R Restaurant, Lakewood, Sumakab Este, Cabanatuan City. Alright? Pakishare po itong live na to. Kailan yung Silang Cavite? Sa March 16. Sunday ba yung 16? So, sa March 16 po. Okay? So, free ang registration free po, no, para malaman namin yung bilang ng pupunta. Magpa-register po kayo sa Low Carb Real Talk with Doc Brian Kuya Gibo. Okay? May walking pneumonia po, maari po ba akong mag-low carb? Yes. Okay? Pwede naman po, guided or need consultation muna. Baka ma-overwhelm kayo, no? Pagka mga newbie, wala to. Alam mo, nung unang consult ko sa isang pasyente, gusto niyang gumaling, nung binanggit ko yung low carb, tapos binanggit ko yung mga details, napapalaki yung mata niyo. Parang, huwag kayong mag-alala. Ganyan din ang reaction ko nung una kong natutunan ang low carb. Napadilat ako, walang kanin? Walang tinapay, walang pansit. Pero it really changed everything na mga unhealthiness sa aking katawan. Okay? Ang ganda niya. Okay? So, sa mga health natin, no, kung etong ginagawa ninyo, hindi nako-correct or hindi natatama ang health ninyo, why not try other? Diba? Try nyo lang. Wala namang masama kung susubukan nyo. Kesa yung sasabihin niyo hindi nyo kaya, try nyo lang. Meron tayong tinatawag na moderate low carb. May tinatawag na liberal low carb. You might not do the strict low carb, but you can do the mas mild. Ito yung moderate, ito yung liberal. Okay? Try nyo lang. Malay nyo. Yan na palang kasagutan sa mga problem ninyo sa health. Kasi ang dami, no? Kahit na anong inom ko ng gamot, sabi ng isang pasyente, how come my diabetes does not improve? Ngayon, nag-i-insulin ako. Okay? Sinunod ko naman ang payo ng aking mga trusted doctors. So, what happened? Consult. Ituturo namin bakit. Iaayos natin yung mga dapat ayusin. Okay? So, okay. Itang sumagot ng mga tanong. Paano bumaba ang BP? Ano dapat iwasan? Processed, sugar, tulog. Yung mga kadalasan ngayon, mga puyat palagi.
Okay? Ayusin niyo po ang tulog ninyo. Baka yun lang, makorek na yung mataas na BP ninyo. Ano po kaya cause ng palpitation ko? Nagpa-test ako FT3, FT, okay naman po. So, usually, no, FT3, FT4, tsaka TSH, alamin natin kung yung hypertension ninyo. Yung palpitation, if you're a newbie sa low carb, baka dehydrated. Or, yung palpitation nyo, baka may mga heart problem yan. So, ECG muna kayo. Pag kami nakita sa ECG, 2D echo or stress test, clearance for your heart from a cardiologist. Okay? Ayan. Creya ko is 2. Mayroong protein. Nako, consult na po kayo. Alamin ninyo kung may CKD kayo. Okay, anong pwede sa hirap makatulog? Number 1, bawal puyat. Ano? Bakit kayo nagpupuyat? Yung mga gadgets ninyo. Turn off all your gadgets 90 minutes before bedtime. Tapos, tanggalin nyo muna yung mga kape, tsaa, or kokwa. Magpa-araw sa umaga, 30 minutes, or exercise sa umaga. Sa gabi naman, warm bath 1 hour before bedtime. Ma-relax ang mga muscles ninyo. Nalagyan ng stent sa puso, pwede mag-low carb? Yes po. But need nyo ng consultation. Bakit kapag nakakakain ng high carb na uuhaw? That naman, nauuhaw tayo, no? I-correct nyo lang yung mga fluids intake niyo. Ngayon, bakit sa mga high carb? Dahil yung mga ingredients dun sa mga ulam, yan ang nagkokos ng uhaw. Bakit? Yung mga sugar, nagkokos ng dryness sa throat. Lahat ng mga processed food, may mga sugar, may mga sweetener yan. No? Kailangan natin ng fluids pa rin. Okay? Ayan. Ayan. Exact date sa silang. Cafe Agapita po ang exact address. Mawawala ang acid reflux? Yes, sa low carb. Why? Ang nagkakos ng acid reflux, no, it's not the acidity of your stomach. No, it's the lowering of your acid sa stomach. So, bakit bumababa ang acidity ng stomach? Para mag-cause ng opening ng sphincter para lumabas yung acid, no? It's high carbs and sugar. So, iwas kayo dyan. Ma-address natin yung mga GERD ninyo. Kulang po ang asin lang, no? Kasi electrolytes yan. We need sodium. Yan yung Himalayan salt. We need potassium. Yan yung cream of tartar. Magnesium, that's the Epsom salt. Okay? Yan. Sa kidney stone, nako. You need to eat... you need to drink your water, your total fluid per day. Tapos, umiwas sa mga sugar, processed food. Okay, so bakit namamaga daliri ko, taas ng uric ko? Di may gouty arthritis po kayo. Okay, consult para ma-address natin lahat yan. Okay, medyo maasim panlasa ko. Paano po kaya yun nawawala? Soft drinks? Wag na kayo mag-soft drinks. Dok, pag nagsusumba ako, nawala. Pwede ba mag-electrolytes kahit district law? Yes, pwede naman po. Ayun, pinakapoging pinsan. Pinsan ko si Ron Castro. Yes, arigato. Next time, sama-sama tayo dito. Okay? Ready ng next year, meron ng pagplanuhan na natin next year. Nag-insulin, pwede ba maalis? Yan yung nakakatuwa, insulin. Sa mga coachee namin, no, ni Kuya Gibo, ang dami nag-i-improve sa insulin, nalilesen. May iba, mabilis malesen, may iba, matagal. Okay lang yon. Ang mahalaga, bumababa yung units na ini-inject, no? When you totally change your lifestyle, eating
whole nutrient-dense food, makikitaan niyo ng improvement ng sugar. Pero tandaan ninyo, individualized po ito. Yung iba mabilis, yung iba hindi. Be patient. Hindi natin ma-address yan sa isang araw, isang linggo, or isang buwan. Well, yung iba, isang buwan na-address na, pero yung iba hindi. I am patient. Lawyer pa nga to eh. It took us 7 months yata bago makontrol ang hypertension. Yung iba naman, it took us 2 months, 3 months bago makontrol ang sugar. Okay? So, be patient. Lahat yan ma-address kung you have the right mindset. No? Kung okay ba itong gagawin mo, dapat willing kang gawin lahat para mag-improve ang healthiness natin. Okay? Yan. May meal plan? No, wala po kaming meal plan. No? Ituturo lang po namin. Kasi pag kami meal plan, hindi natural. Ang lutong bahay, tinola, paksiw, nilaga, kung ano yung lutong bahay talaga. That's the natural way. Ito yung kakainin nyo. Tatanggalin nyo lang yung mga ingredients na nagpapasama sa health natin. So, more of salt and pepper lang po tayo. Okay? Okay. Paano mag-improve ang diabetic neuropathy? Magpa-consult. Then, titingnan ko yung mga laboratories ninyo kung gaano ka taas ang mga sugar ninyo. Okay? Sumasakit tagiliran ko, likod, umiwas kayo sa pagbubuhat na mabibigat. Kaya yung pinamabigat na bubuhatin nyo, isang tabong tubig. Pagka napahinga kayo dyan, mawawala yung pain. Kung hindi nawawala ang pain, need nyo ng consultation. Okay? Ayan. Tatay ko. Ba yan? Nawawala. Okay, Anong symptom pag namamanhid yung kaliwa kamay? Symptoms po yon, yung manhid sa kaliwa. Baka anong diagnosis? Hindi po natin madadiagnose kung hindi ko makikita yung pasyente. Okay? Minsan nahihilo at parang hinang-hina. Need consultation po ito. Symptoms na po ba yun na mataas ang sugar? Malalaman nyo lang pagka nagpa-laboratory kayo kung mataas nga ang sugar niyo. Kasi kung normal ang sugar niyo, so hindi yon. Pwedeng puyat, hindi natutulog na maayos, pwedeng dehydrated, pwedeng gutom na or nagfa-fasting ng matagal. Yan. Okay. Ano pa? HbA1 ko 6.3 dati 7.4. So nag-improve. Continue nyo lang. Bakit nag-improve yan? Gawin nyo yan. Continue nyo. Basta tandaan niyo, if your health condition is improving dito sa ginagawa niyo, continue nyo lang. Okay? Katulad ng kahit na anong lifestyle nga, sinasabi ko sa kanila, kung saan kayo nag-improve, doon kayo. Halimbawa, nag-vegetarian kayo, nag-improve ang health niyo, continue what you're doing. Kung nag-low carb kayo, nag-improve ang health niyo, continue what you're doing. Ngayon, kung nalilito kayo sa ginagawa niyo, magve-vegetarian ba ako, maglo-low carb ba ako, consult. Okay? Ipapaliwanag natin ang cons and pros, no? Anong mga benefit na makukuha nyo dito. Meron naman benefit, pero meron din mga cons, no? Yung mga negative effect. So, ipapaliwanag natin lahat yan. Okay. Ano pa? Okay. Out po ang kamote pag diabetic. Okay. Ano po reason pag may albumin? Okay, so may protein. Maraming reason. Dehydration, infection or inflammation. Okay. Strenuous exercise. Or yung ibang kinakatakutan natin. Pag may CKD, nagkakos din ng proteinuria. Okay.
Paano pag may hyperacidity? Yes, pwede pa mag-LCIF. Anong stage ng CKD pag 2.12 ang CREA? Ay, need natin ng age, sex, height. Sama ba height? Weight pala. Sorry, age, sex, weight, tapos yung CREA. Para ma-compute natin yun. Kailangan ba tuloy-tuloy ang gamot sa hypertension? Yes. Okay? Make a journal of your blood pressure. Then, pagka nagpa-consult kayo sa inyong trusted doctor, ipakita ninyo yung BP monitoring ninyo. Okay? Siyempre, kung ang BP monitoring ninyo, puro 90/60, aba, ako, magbabawas na ako ng maintenance sa blood pressure. Mababa na yan, 90/60. Okay? Okay. Yes, yung iba, bumababa ang BP pag nag-exercise. Yung iba, hindi. So, malalaman nyo lang pag nag-exercise kayo. Yes, pwede po ang LCIF sa high blood at sa fatty liver. Bakit kumakabog ang dibdib ko tapos tumataas sa, baka may anxiety po kayo. Need consultation po yan. Out po ang mga root crops sa low carb. Out po. Okay. Kailangan po ba inumin ang metformin? Yes, kung kung mataas po ang sugar ninyo. Makakatulong na bumaba. Pero hindi rin magiging beneficial yan kung hindi nyo mapababa ang inyong sugar the natural way, no? So, if you want to normalize your sugar, eat whole, nutrient-dense food. Umiwas kayo sa mga processed or sugary food. Pag nag-improve ang sugar ninyo, HbA1c, FBS, syempre yung metformin, kung ako yan, magbabawas ako. Kung ngayon 3 times a day, gawin natin twice a day. Pero kailangan lang may result, may reason bakit tayo magbabawas ng mga maintenance. Okay? Kung high blood ka, possible ba na makasikidi ka na? Pwede, kaya nga tayo merong regular na lab request, no? Yung BUN CREA, tinitingnan natin. Kung hypertensive ka matagal, possible na pwedeng magkaroon ng CKD. Possible din naman hindi. No? Pero wag niyong tawag dito, need natin talaga malaman sa blood workup. Kasi talagang tumataas ang incident ng CKD. Gusto yung makaiwas dyan, kumain kayo ng healthy foods, wag mga junk. Anong gamot sa acid reflux? Tanggalin nyo ang tinapay, sweetener, sugar, processed food. Okay. Grade 2 fatty liver, ano food recommend? Nabanggit ko na yan ha. Pagka fatty liver, umiwas sa mga alcoholic drinks, lahat ng mga fruits except strawberry and avocado, out din. Sugar, processed food, no? Eat real foods po. Doc, okay po ba tanggaling gamot sugar, mag-exercise na lang po sa umaga. Ay, hindi po bababa ang sugar ninyo sa exercise. Bumababa ang sugar ninyo sa mga tamang pagkain. Okay? So, please, doktor lang po magtatanggal ng mga gamot ninyo, ha? Seek consultation, then i-open up nyo ang inyong concern. Gusto nyo tanggalin ang sugar. So, kailangan nyo pong kausapin doktor para magkaroon kayo ng, alam yun, communication na ito yung gusto ninyo. Para matulungan kayo. Okay. Gusto ko nang alisin ang maintenance. Doktor pa magtatanggal, please consult your trusted doctor or, syempre, bigyan nyo ng reason ang inyong doktor para matanggalan yung mga maintenance niyo. Bigyan nyo ng reason. Okay? Ano ba mga reason? Kung hypertension, pababahin nyo yung BP. 90/60, 110/70. Okay? Yan.
Malay nyo, yung 3 gamot sa hypertension, maging 2, maging 1. Okay? Try nyo muna. So, kung tatanungin niyo ako, Doc, gagaling ba ang sakit ko kung ako'y mag-low carb? Abay, try nyo muna. At ang tanong niyan, yung tanong na ganyan, ang sagot, hindi sa akin manggagaling. Ang sagot manggagaling sa inyo. Kasi, sasabihin ko, yes, pero hindi nyo naman gagawin ang tamang proseso ng low carb, hindi rin kayo gagaling. If you're going to do the right, no, the proper way of doing the low carb, no, yes, mag-i-improve ang health and malilesen ang mga iniinom natin mga maintenance. Okay? Yeah. So, pagka pre-diabetic, out po ang mga pagkain sa caution food list. Ang mga caution food list, andun na mga sweetener. So, kahit na natural sweetener, kay Doc Bry, bawal po. Okay? So, please, balikan natin. Hypertension, if you are hypertensive, control your hypertension. If you are diabetic, control your diabetes. Lessen natin yung mga medication. Improve your health para makaiwas sa chronic kidney disease. With the right mindset, proper low-carb nutrition, with fasting and an active lifestyle, be the best version of yourself. Adapt and evolve. Bye-bye.